Pero ikaw, looking back, what are some of the lessons that we should learn from that we should learn about this experience? I think ano to sa government na side, with disaster preparedness, syempre, kailangan maging mas proactive tayo eh. Yolanda could have been that um, eye-opening moment for our government to strengthen adaptation and mitigation mechanisms for the long term. Hindi lang yung pag may bagyo lang. Um, Looking back, since sanay na sanay nga kami sa bagyo, pag may typhoon warnings and mga call for evacuations, hindi nag-evacuate yung mga tao. Yung ilang beses na mag-a-announce yung dun sa barangay na you need to evacuate, etc. Hindi pa rin nag-evacuate yung mga tao. Kasi nga, they didn't feel that sense of urgency because sabi nyo nga, the way that Yolanda was communicated, hindi siya ma-fully grasp ng tao kung ano yung storm surge. Sasabihin lang na may malakas na bagyo. Oh, okay. Nababag ilang beses na kaming nabagyohan dito eh. From that experience, kailangan ngayon yung the way we communicate things, the way we communicate typhoons, disasters, mas maganda if visual siya, mas maganda if ikukumpara siya um, sa isang bagay na naiintindihan ng mga tao. Kailangan localized yung terms na ginagamit natin para mismo yung pinakasimpleng tao, pinakapayak na tao, may intindihan niya. And he will act on kung ano yung mga rekomendasyon ng gobyerno, kung ano yung mga kailangan gawin, sinasabi ng gobyerno na kailangan gawin. Apart from that, siguro malaking factor din na kailangan yung mga DRR mechanisms natin and policies really relevant to these. Kailangan proactive siya to avoid future disasters. Kailangan kung ano yung mga decision natin sa gobyerno, sa community, kung ano yung gagawing mga infrastructure, for example, kailangan naayon na siya sa kung ano yung takbo ng panahon ngayon.